at nag-aantay ng milagro na sana mabago ang sistema at mapalitan na ang corrupt na administration. Yun sana ang panalangin natin. Nang dahil kay Pangulong Marcos ay nagka-watak-watak o naghati-hati ang Pilipino because wala siyang kakayahan na pamunuan ang ating ang ating bansa. So mga kaibigan, nakakalungkot sa ating bansa na mayroon tayo naging pangulo na hindi naman tayo kayang panindigan, kayang ipaglaban. Bagkos, pinaghiwalay-hiwalay pa tayo. Yun yung masaklap. Napakasaklap na nangyayari sa ating bansa. Napakasaklap na nangyayari sa ating bansa. Napakalungkot. Ako, naiiyak ako sa nangyayari sa ating bansa. Mas lalong maiiyak kayo pag narinig nyo ito. Pakinggan nyo. Mas nakakayak ito. Mga kababayan, sana ay maisama ninyo ako sa inyong mga panalangin na mabigyan ako ng interim release ng ICC. Ito lamang ang tanging hiling ko ngayong Pasko, ang makasama muli ang aking pamilya. Matanda na ako at mahina na ang katawan. Hindi ko na kaya ang mag-isa at nais ko na sanang maramdaman muli ang init ng tahanan at ng aking mga mahal sa buhay sa mga nalalabing. Sandali ko. Kung maaari, i-like at i-share ninyo ang video na ito upang mas marami pa ang makapanalangin para sa akin. Mag-iwan din kayo ng komento kung nais ninyo akong isama sa inyong dasal. Daghang salamat at naway pag... So, di ba? Nakakaiyak. Ano ba nagawa ng ating Pangulo na sa lahat na naging Pangulo sa aking pagsusubaybay? Naiiba si Pangulong Duterte sa lahat na naging Pangulo. Kung ano may naiiba, ay hindi natin isa-isahin. Malaki ang nagawa ng ating dating Pangulo sa Pilipinas. Alam yan ng maraming Pilipino. Yun na lang maging safety ka sa ating araw-araw na pagkilos, lalo na sa gabi. Ang mga kababaihan ay ramdam nila na sila ay protektado. Dahil alam nila ang ating Pangulo ay hindi nagpapabaya. So napakahirap na yung inaakusa nila na extrajudicial killing. Ang tanong, siya ba ang gumawa nun? Siya ba ang gumawa nun? Hindi. At yung nagkakamaling nagpapatupad niyan ay nakukulong. Ako bilang isang naging leader, naramdaman ko at alam ko kung ano yung pamaraan niya. Bilang isang magulang, para maintindihan natin ang lahat. Di ba gumagamit tayo ng mga salita na hindi masaktan mo ang iyong anak? Gagamitan mo ng pananakot, gagamitan mo ng tinatawag namin psychological operation, PSYOPs, para hindi mo masaktan ang anak mo. Ganun yung ginagawa ng ating Pangulong Duterte. Ang sa totoo talaga,
sa aking pagkabasa sa maiksi naming pagkakilala bilang isang Pangulo. At alam niyo naman, minsan kaming inimbitahan sa kanilang Christmas party sa Davao City. Nagkasama kami, nagkatabi kami, nag-usap kami. Malaki ang kanyang pag-uunawa at tiwala sa mga sundalo. Pero ngunit, ang ibang nating kasamang sundalo ay hindi nakikita yun. Bakit ba ganun? Bakit ganun tayo? Hindi ko ipinamumuka, binabanggit ko lang. Since 1974 o 73 ako sa AFP na nagsubaybay. Sa panahon lang ni Pangulong Duterte, naramdaman ko at naramdaman ng nakakarami kung ano ang ginawa niya sa men in uniform personnel. Tingnan nyo yung pulis, yung sundalo, pag naka-uniforme sila, talagang masabi mo na standard men uniform personnel. Pero before that, ano ang anyo namin? Kulang sa kagamitan, kulang sa combat boots. Pero dahil nga naging Pangulo si Pangulong Duterte, ibinigay niya ang tama, ibinigay niya ang moral sa kasundaluhan. Bakit ngayon kayong mga sundalo, hindi ko sinasabing mag-aklas kayo? Ang hinihiling ko lang o hinihiling ng taong bayan at ni dating Pangulong Duterte, ipadama nyo lang ang pagmamalasakit sa kanya nangyari. Dahil alam naman natin ang administrasyon ngayon ay demonyo. Walang puso. Napakawalang hiya ang administrasyon ngayon. Kayong mga naka-uniforme ngayon, kayong mga retired ngayon, di ba naramdaman nyo na tayong mga pensioner, napakasarap ng buhay natin. Naging standard tayong sundalo nang dahil kay Pangulong Duterte. Ngayon, matatapos na lang ang term, wala pang ginawa para sa men in uniform personnel. Meron subsistence allowance para sa pagkain ng sundalo. Pero hindi yun increase. At yun ay pinagyabang pa nila. Nakita nyo naman sa video na pinagyabang nila na hindi namin kayo pababayaan. Gago ka talaga, Romualdez. Ano? Pero may mga balita-balita, hindi ko malaman kung totoo para lang iligtas siya sa kanyang kalukuhan. Babaliktad siya at ang ituro niya si Pangulong Marcos. Totoo man o hindi, wala na akong masabi dyan. Hindi ako makapagbigay ng opinion dyan sa bagay na yan. Pero ang katotohanan naman talaga, utak ito ng Marcos administration. Sino man dyan nasa likod, Marcos administration pa rin yan. Parang katulad kay Duterte, nakulong siya sa extrajudicial killing na kung saan hindi naman siyang nag-execute kung hindi ang kanyang mga tauhan. Pero bakit nadamay siya? Ano? So, wala tayong magagawa. Nakakalungkot. Alam niyo mga kaibigan, ano? May mga naisip ako na
Ipadama ko lang ang pagmamalasakit ko sa bayan. Ipapadama ko lang sa lahat ng Pilipino at kay dating Pangulong Duterte ang pagmamalasakit sa kanyang ginawa sa ating bayang Pilipinas. Niisip ko yun para lang iparamdam ko, ipakonsensya ko ang lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang men and uniform personnel na mayroon siyang nagawa para sa ating bayan na hindi makakalimutan. Yung mga projects na ginawa niya, sumabay pa yung pandemic na isurvey niya. Paano? Kung ang pandemic sa panahon ni Pangulong Marcos, palagay ko magkawindang-windang ang Pilipinas. Kasi nga, Bagyo pangalan na simple lang eh. Anong gagawin natin? So, ibig sabihin, bilang isang Pangulo, hindi niya talaga alam gawin. Hindi siya handa bilang Pangulo because nasubaybayan ko siya o pinag-aaralan ko mula naging gobernador siya hanggang naging congressman, senador. Wala ako nakita na nagawa niya sa pagka-gobernador niya, pagka-congressman niya at senador. Di mas lalo pa ngayon. Ano ang nagawa niya sa kanyang administration? Di ba? Mula pa lang, investigasyon na, politika ang kanilang priority. Hindi development ng ating bansa kung hindi investigasyon. Mula sa Pugo, ano nangyari sa Pugo? Ano nangyari sa Alice Gu? Ano pa mang inimbestigan nila? Asan ngayon yun? Ang daming pera, ang daming panahon na sinayang. Kawawa. Napakalungkot mga kaibigan. Ang sabi ni Myra Fernandez, si Bongbong lang daw ang may malasakit sa bayan. Tama siya. Siya ang may lasakit na ubusin ang kaban ng bayan. Hindi nyo ba nakikita, Miriam Fernandez, hindi mo nakita na ubos ng kaban ng bayan? Ano, ang tanong ko ngayon, sagutin mo ako, Miriam. Ano ang nagawa ni Pangulong Marcos sa higit 3 taon? Pakipaliwanag nga. Ano ang nagawa niya? Malasakit. Anong malasakit? Pinabayaan nga tayo eh. Pakisagot, Miriam Fernandez. Ano ang nagawa niya? Di ba puro nakawan ang narinig na natin sa kanyang administrasyon? Wala tayong nakitang project. Walang ginawa kung hindi tirahin lang ang kanyang kalaban sa politika. Ang lahat ng kalaban niya. Miriam Fernandez, pakisagot mo ako, anong nagawa na sinasabi mo na si Bongbong Marcos lang ang totoong malasakit? Bulag ka ba? Bingi ka ba? Pero anyway, opinion mo yan. Kasi bulag ka nga eh. So, mga kaibigan, darating ang panahon na ang taong bayan ang mag-iimbestiga sa lahat ng nangyayari na tinatawag natin People's Congress, People's Investigation. Mangyayari na, nalalapit na yan. Yan ay ayon sa Republic Act 6735, People's Initiative. People's Initiative. Tayo, taong bayan, ang mag-iimbestiga sa mga nangyari sa ating bansa. Darating na yan. Gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Tayo ang maghuhusga.
tayo magdedesisyon, taong bayan ngayon magdedesisyon kung ano ang gagawin sa mga nagkasala sa gobyerno. Yan yung mga yan yung gagawin namin. Ang taong bayan na mismo ang mag-iimbestiga sa mga nakawan nangyari sa ating bansa. At yan ay hiling natin na suportahan natin. Dahil wala na tayong tiwala yung investigation na yan, independent investigation na kung saan gusto lang nilang takpan ang mga kalokohan nila. Bakit pa tayo ng independent investigation? Wala ba tiniwala sa Kongreso, sa Senado, sa NBI, Ombudsman? Meron tayo. I-direct mo lang ang NBI, ang DOJ. Sorry mga kaibigan. Yun lang muna siguro ang aking gustong iparating sa inyo. Dahil mag-uusap-usap kami ngayon patungkol sa magkakaroon ng People's Congress. Noong pa namin iniisip ito, kaya lang hindi pa napapanahon. Pero kinakailangan na ngayon, People's Investigation na tayo. Magtayo tayo ng sarili nating gobyerno. Yan ay ayon sa batas. Magtatayo tayo ng gobyerno para ang gobyernong kasalukuyan ngayon, mahihilo sila kung anong gagawin nila. Because nandyan yung Supreme Court babantay sa amin na kami ay may karapatan.